Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Marami pong kumakalat ngayon po sa social media na di umano si dating Senador Trillanes po ay humihingi po ng apology dito kay Mans Carpio at kay Congressman Pulong Duterte. Ngayon, ito po ay unverified pa po ito dahil sa hindi po natin o wala pa ho tayong naririnig na official statement galing kay Trillanes or wala pa tong o hindi pa to lumalabas sa kahit anong mainstream media. So hindi pa natin 'tong masasabing totoo, pero may mga vloggers po, may ibang vloggers na po na nag-post at nag-react na po tungkol dito sa statement na to at may nagsasabi na ito ay confirmed daw po, pero tayo po hindi pa po natin to masyadong sasabihin confirm dahil nga as long as wala pa pong formal statement galing kay Trillanes at hindi pa to lumalabas sa mainstream media, hindi po natin to maituturing na totoo. Pero kung sakasakali man, for the sake of arguments, dahil nga lumabas na rin naman tong post na to, kung sakasakali po ito'y totoo, malaki po yung magiging impact nito sa mga kasong mga isinampang kaso ni Trillanes sa mga Duterte, particular dito kay Pulong Duterte at kay Atty. Mans Carpio na asawa ni VP Sara. Dahil sa merong kasong nakasamba po sa korte, yung tungkol to sa illegal na pagpuslit or sa custom, yung magnetic lifter na nasabat to sa Valenzuela, na sinasabi o inaakusan nila na ito ay pagmamay-ari daw po nila Congressman Pulong Duterte at Mans Carpio. Ngayon ito, basahin po natin itong statement na to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, basahin po natin itong statement na nakita natin at ito'y galing sa page ng For the Common Good. So hindi na po natin nakompleto dahil nga ni-screenshot lang natin, pero gayon pa man, ang nakasulat po rito, tinatanong din po nitong page na to. Sabi niya, hello Antonio Sani Trillanes, can you please confirm the veracity of the statement? So ito yung nakasulat po. Ang sabi, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyer my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Atty. Carpio and their respective family for the unintention consequence that the bitter public and may have caused them for whatever. Pasensya na, medyo malabo mata natin, hindi natin masyadong mabasa ng buo, pero sabi nga dito, humihingi po ng apology itong si Antonio Trillanes. Pero sa dulo po ng comment na to, hindi daw po ito tinanggap ni Congressman Pulong Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Siyempre nga naman, medyo mabigat po kasi yung inakusa sa kanya dahil nga yung tatay ni Congressman Pulong Duterte, si Pangulong Duterte, nag-launch po ng war on drugs during Duterte administration. Tapos aakusahan mo si Congressman Pulong Duterte na may involvement doon sa illegal na drogang pumasok sa bansa natin. Tapos ito'y umabot pa sa Senate na nagkaroon pa ng hearing, diba? Sinasabi nga ni Trillanes na miyembro nga daw po ng triad itong si Congressman Pulong Duterte. Kaya hindi natin masisisi si Congressman Pulong Duterte kung totoo man po itong post na to sa paghingi ng public ng apology dito kay Atty. Mans Carpio at kay Pulong Duterte. Siyempre, mabigat yung akusasyon niya at hindi naman yung kakayanin lang ng isang simpleng post or letter ng apology. Siguro baka tanggapin kung sakasakaling video na humihingi siya ng public apology. Baka sakali pa na ito tanggapin ng mga Duterte, especially ni Congressman Pulong Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Pero gaya nga na sinabi ko sa inyo, dahil nga hindi pa ito verified ng 100%, dahil nga wala namang ito'y
walang confirmation, walang official statement galing kay Trillanes, hindi rin to lumalabas sa mainstream media, pwede hindi rin totoo to. Baka ibang tao yung nag-post nito. Kasi kung totoo man nito, malaki po yung impact nito sa sa kredibilidad nung sinampang kaso. Siyempre, 'di ba, alam naman natin na ito ay number one detractor po ng mga Duterte. So napakarami niyang isinampang kaso kay Pangulong Duterte. At isa rin siya sa mga, sabihin natin, na sumusuporta doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ko nasabing malaking impact yun dahil kung dito pa lang sa sinasabi niyang akusasyon niya kay Pulong Duterte, parang may pag-amin dito na hindi totoo yung mga sinasabi niya, what more doon sa ibang mga sinabi niya tungkol kay Pangulong Duterte at sa mga recommendation niya or mga suggestion niya doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, di ba? So yung kredibilidad ng pagkatao niya ng mga isinampan niyang kaso, malaki yung magiging impact niyan. So yung magiging magiging implikasyon niyan sa titingin ng kaso is posibleng magkaroon na ng negative effect dahil nga kung doon pa lang, so parang lumalabas kung doon pa lang sa kaso doon kay Pulong Duterte, hindi ka nagsasabi ng totoo dahil humingi ka ng apology. Ano pa yung sa mga ibang kaso na isinampa mo, yung mga aligasyon mo? So na yun, kumbaga hindi na yun kulang na yung kredibilidad nun, di ba? Hindi na siya solid. Meron ng alinlangan yun. So, malaking impact yun, malaking dagok yun sa mga grupo niya, especially kila De Lima. Alam naman natin na magkakatropa yung mga yan, di ba? So, sa mga makakaliwa, halos sanggandikit niya na yan dahil nga yung partido nilang Magdalo is dating sumusuporta yan sa mga dilawan, na sumusuporta rin sa mga makakaliwa. So, malaking problema tong ginawa ni Trillanes doon sa grupo niya. At ito ay malaking rin to, sa side naman ng mga Duterte is malaking turn around to, parang ganun, dahil nga sa parang recant na to, parang binabawi niya na yung mga sinabi niya. Kaya talagang tagilid na yung mga ikakaso nila, lalo na yung Quadcom na nag-imbestiga din. So, tatamaan din yung investigasyon nila dahil nga isa si Trillanes sa mga resource person na isinama nila dun sa Quadcom na yun. Ngayon, pwede namang ganito ang mangyari. Mukhang baka pwedeng nahack yung account niya or may gumawa ng ibang account na to at pinalalabas na si Trillanes to. So, pwedeng i-deny ni Trillanes na galing sa kanya to. Ngayon, kung i-deny ito ni Trillanes, magiging accountable naman kung sino yung nag-post nito. Malamang babalikan to ni Trillanes dahil malaking kasiraan sa pagkatao niya to. Although, may mga times naman na humingi na siya ng sorry. Kaya, kung titingnan mo yung pag-apology niya rito, hindi naman to mahirap para sa kanya kasi nga nagawa niya na before. Pero, siyempre, Duterte pa rin naman yung inaakusahan niya rito, kaya medyo hindi ka panipaniwala na ito yung magsusorry. At maliban na lang siguro kung meron siyang matibay na dahilan para humingi ng paumanhin dito kay Pulong Duterte. Siguro, pwede niya palabasin kagaya ng ibang mga tao na sa pilitang parang umaamin, di ba, na tinatakot daw. Pwedeng ganun ang palabasin dito ni Trillanes, pero mukhang malabo yung magiging dahilan dito. Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa post na to, kung may katotohanan man to o wala. Siyempre, aantayin natin kung ito maglalabas sa mainstream media. Kaya until now, wala pa tayo nakukuhang impormasyon kung totoo man to hindi, kasi nga nag-aabang din tayo sa mainstream media kung may katotohanan itong post na to. Pero abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.